Ang Ehipto, sinaunang piramide, mainit na resort, Ilog Nile. Nagbabangka at natitikman ng turista ang baklava. Alam mo bang mas marami ang kinakain ng Ehipto na tinapay kaysa ibang bansa? Aish baladi, manipis na tinapay, batayan ng bawat kainan. Karaniwang taga-Ehipto, labis kumain ng tinapay. Kaya bansa nila, isa sa pinakamalaking importer ng trigo sa mundo. Aish, sa Arabic, ibig sabihin, buhay. Imposible ang agahan, tanghalian, hapunan dito kung walang tinapay. Dekada nang sinusuportahan ng gobyerno ang produksyon nito. Milyong mamamayan, 5 tinapay araw-araw. Halos libre, 5 piastre lang. Dahil dito, laging may pila sa panaderia. Mainit na tinapay, kasama sa lahat pang scoop ng nilaga, pambalot ng falafel, o pang merienda. Noong 1970s, pagtaas ng presyo ng tinapay, nagdulot ng bread riots. Mula noon, takot na ang gobyerno galawin ang issue. Sabi ng taksiste sa Cairo, walang kumpletong araw sa Ehipto kung walang tinapay. Sa Cairo, Ehipto, may Manshi at Nasser, ang garbage city. Dito nakatira ang Koptikong Zabbalin, pribadong tagakolekta ng basura. Sa loob ng dekada, kinukuha nila at manu-manong inaayos ang basura. Naire-recycle nila ang hanggang 80% nito. Ginagawang plastic pellets ang bote, metal briquettes ang lata. Ang sisa ng pagkain ay para sa baboy. Minsan, pinalitan sila ng malaking kumpanya. Ngunit mas damumi ang mga kalye. Kaya ibinalik sila ng autoridad, mas epektibo ang Zabbalin. Sa kabila ng amoy, sinusuportahan ng lugar na ito ang ekolohiya ng 20 milyong residente ng Cairo. Wadi El Hitan, o Lambak ng Balina, ay nasa kanlurang disyerto ng Ehipto. Isa ito sa pinakakahangahangang arkeolohikal na tuklas sa mundo. Sa nagbabagang buhangin, daan-daang fossilized na balina ang nakalatag. 40 milyong taong gulang na ang mga ito. Makikita pa ang maliliit na binti sa ilan, patunay ng paglipat mula lupa sa tubig. Dati, ito'y mainit na dagat Tethys, may mabababaw na laguna. Ngayon, kasing laki ng tao ang mga buto ng gulugad at malalaking tadyang. Protektado ng UNESCO ang Lambak bilang open-air museum ng ebolusyon. Makikita rito kung paano naging hari ng karagatan ang mga hayop sa lupa. Ang kabalintunaan, sa pinakatuyong lugar, mahahawakan mo ang sinaunang karagatan. Nawala ito milyong taon na ang nakaraan. Ang dekorasyon ni Tutankhamun ay may dilaw na scarab. Hindi ito esmeralda o amber. Ito ay bihirang salamin mula sa disyerto. Nabuo ito halos 29 na milyong taon na ang nakalipas. Bumagsak ang isang meteorito sa disyerto ng Libya noon. Tinunaw ng impact wave ang buhangin sa mahigit 3,000 degrees. Nag-iwan ito ng gintong piraso ng material na parang salamin. Hindi alam ng mga Ehipto ang pinagmulan nito. Akala nila regalo ito ng mga Diyos dahil sa sinag nito. Ginamit nila ito sa palamuti ng faraon. Kaya sa kayamanan ng batang pinuno, may alien amulet. Ito ay bunga ng isang cosmic impact. Kinumpirma ng mga siyentipiko ang pinagmulan nito noong 2019. Natuklasan nila ang mga mineral na nabubuo sa pagbagsak ng meteorito. Sa Cairo, sa paanan ng Mokattam, umusbong ang kakaibang lungsod ng mga patay sa lumang sementeryo. Ngunit ordinaryong pamilya ang naninirahan dito. May nagdagdag ng silid sa nicho. Ang iba'y ginawang tirahan ng bakura ng musoleo. Dito nabuo ang daan-daang libong komunidad, nagsimula noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Walang mahanap na abot kayang tirahan ng mga refugee at bagong dating. Kaya inukupan nila ang mga bakanteng libingan. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon din ng tindahan, gawaan, eskwela, at maliliit na mosque. Ngayon, inililipat na ng autoridad ang residente dahil sa bagong kalsada. Ngunit para sa marami, ito ay tahanan na nila sa ikatlong henerasyon. Sa makipot na kalye sa gitna ng lumang lapida, lubos na surreal ang tanawin. Mga bata ay masayang naglalaro ng football sa puntod. May nakasampay na damit sa sinaunang arko. May mga cable at satellite dish sa pagitan ng musoleo. Sa kasagsagan ng Egyptian Revolution noong 2011, gumawa ng pambihirang hakbang ang mga autoridad. Noong gabi ng ika-28 ng Enero, bandang 12:30 AM, isa-isang pinutol ng mga pangunahing ISP ang koneksyon sa internet sa buong bansa. Tumigil din ng mobile at SMS. Sinubukan ng gobyerno na pigilan ang mga protesta, inorganisa sa Facebook at Twitter. Ito ang unang beses na ang isang bansa ay nawala sa internet ng 5 araw. Halos 73% ng Egyptian network ay naging offline, ngunit hindi natigil ang protesta. Nagpalitan sila ng impormasyon gamit ang mga flash drive. Tumawag sila sa mga kaibigan sa ibang bansa upang mag-post ng balita para sa kanila.
Lumabas sila sa mga kalye para alamin ang nangyayari. Nang bumalik ang koneksyon noong Pebrero, naging klasikong halimbawa ito. Ipinakita nito kung gaano ka-vulnerable ang modernong digital na buhay. Sa isang utos lang, maaaring mawala ang isang bansa sa global network sa loob ng minuto. Ang mga manggagawa sa piramide ay binayaran ng rasyon, hindi pera. Araw-araw, tumatanggap sila ng tinapay at malaking banga ng ilang litro ng malabnaw na serbesa. May sinaunang talaan ng mga arkeologo tungkol dito. Ang serbesa ay hindi libangan lang. Ito'y mahalagang pinagkukunan ng calorie at sustansya sa disyerto. Ang sinaunang serbesa ay higit na parang likidong lugaw na gawa sa barley, prutas, at damo. Mayaman ito sa yeast at bitamina, di tulad ng modernong alak. Kung walang rasyon, hihinto ang malaking proyekto sa init. Ngayon, nagbibiro ang mga historiador na ang piramide raw ay bunga ng sinaunang paggawa ng serbesa. May malaking katotohanan sa biro. Pinatunayan ng pagsusuri na ang inumin ay nagbigay lakas sa mga manggagawa para makahila ng malalaking bato. Sa Ehipto, halos buong lupain ay disyerto. Ang mga tao ay nakatira sa makitid na berdeng guhit sa tabi ng Nile at delta nito. Kulang sa 5% ng lupa ang sumusuporta sa halos 100 milyong tao. Ang natitirang 75% ay disyerto, walang baryo. Sa satellite images, malinaw ang hangganan. Matitingkad na berdeng bukirin ay biglang nagiging dilaw kayumangging burol. Para bang may humila ng linya sa mapa. Kaya ang lahat ng kalsada, syudad, at riles ay sumusunod sa tubig. Isang hakbang lang palayo, mainit na walang hanggang kawalan. Walang tao sa 10-10 kilometro. Ito ang dahilan kung bakit ang Nile Valley ay siksikan sa populasyon. Sa kabila nito, may malawak na walang taong lupain. Parang higanteng dalampasigan na walang dagat. Sa Timog Ehipto, tulad ng Aswan, iilang beses lang umuulan taon-taon. Kadalasan, patak lang ito. Lumalaki ang mga bata nang di nakakita ng tunay na bagyo. Walang konsepto ng putik, payong, o tag-ulan doon. Ang buhay nila ay nakasentro sa Nile. Dinidilig ng tubig ilog ang mga bukid. Bihira ang ulap sa langit. Kadalasan, wala silang dalang tubig. Sumisingaw ang ulan sa init bago pa makarating sa lupa. Kaya halos buong taon, malinaw at asul ang kalangitan. Kapag umulan, balita ito dahil napakabihira. Kaya ang Ehipto ay isa sa pinakatuyot na bansa. Ang bagyo ay parang kathang-isip lang doon. Tuwing tagsibol, ipinagdiriwang ng Egypt ang sinaunang Sham el-Nessim. Araw ito ng picnic sa labas, kasabay ng Coptic Easter. Lahat ng Ehipsyo ay nagdiriwang, anuman ang relihiyon. Pangunahing putahe ang fesek, maalat na pinatuyong isda na may matapang na amoy. Inihahanda ito ng tradisyonal, kinakain kasama ng sibuyas at pinakulo ang itlog. Ang tradisyong ito ay libu-libong taon na, mula pa sa mga lumang paraon. Taon-taon, nagbabala ang mga doktor sa pagkalason. Pinayuhan silang bumili lang sa mapagkakatiwalaang nagbebenta. Gayunman, milyon-milyong pamilya ang naghahanda pa rin ng mabangong isda nila. Sa Ehipsyo, hindi tagsibol kung walang fesek. Ito ang 10 kaalaman tungkol sa Egypt. Kung may natutunan ka, mag-like at mag-subscribe para sa susunod na episode. Paalam!